Noong Setyembre 4, 1928 si George Wood ay nagtala ng unang opisyal na water speed record sa bilis na 72.8 milya kada oras. Parang hindi naman mahirap yon. Sumakay ka ng bangka, magpatakbo ng mabilis at mailalagay na pangalan mo sa kasaysayan. Sa totoo, kapag tinangkang basagin ang record na to, malamang kamatayan ang kahihinatnan mo. Ang nakakagulat na katotohanan ay hindi pa nababasag ang water speed record mula nung huling matagumpay na pagtatangka noong 1978 pa. Kahit na meron na tayong makabagong teknolohiya, mga uso at high-tech na gadgets at mga komplikadong makina, itong record na mukhang madali lang ay hindi pa rin nababasag sa loob ng ilang dekada. Kung ikukumpara, ang huling record ng bilis sa lupa ay naitala noong 1977. Bakit mas mahirap at delikado ang tubig kumpara sa lupa? Kung nakaranas kang lumangoy sa bukas na tubig, alam mong hindi mahulaan kung paano tatama sa katawan mo ang mga alon at agos, lalo na kung isang malaking makina na ang pinag-uusapan. Napakalaking lakas ang kailangan para malampasan ang resistensya ng tubig. Iyan at iba pang salik ang dahilan kung bakit kabaliwan ang tangkang ito. Mula sa pagkakatalsik ng marahas ng mahigit 150 talampakan sa mataas na bilis hanggang sa pagkakulong ng patiwarik sa cockpit sa ilalim ng tubig, ikukwento ko ngayon kung paano pinapatay ng simpleng world record na ito ang kalahati ng sumasali rito. Maligayang pagdating sa extreme. Isipin mo ito, itali mo ang sarili mo sa loob ng bangka bago sumibat sa tubig ng higit 200 milya kada oras. Mukhang hindi ito magugustuhan ng marami, di ba? Para sa iba na hanap ay matinding saya, ito na ang buhay nila. Malalakas ang makina at sopistikado ang gamit ng mga bangkang ito, pinamumunuan ng bihasang kapitan. Kahit mukhang baliw, mahigit 100 ang sumubok basagin ang record na ito at karamihan sa kanila'y namatay. Nagsimula ang lahat noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Lalong nahumaling ang mga tao sa mga sasakyan de makina at sa bilis ng pagpapatakbo nito. Kalaunan, nahumaling ang mga ininyero sa pagbuo ng sasakyang pantubig na kaya ring gawin yon. Noong 1920 itinakda ng Amerikanong si Garfield Wood ang unang di-opisyal na record para sa pinakamabilis na bilis na naabot sa tubig na mahigit 71 milya bawat oras sa ilog ng Detroit. Ang kanyang nagawa ay naging pamantayan ng inaakalang posible at nagbigay sa kanya ng labis na pagmamalaki. Hindi alam noon ni Garfield na magiging mahalaga siyang bahagi sa pagliha ng pandigdigang record na kukuha ng maraming buhay. Dito nagsisimulang dumilim ang takbo ng ating kwento. Noong 1928 unang kinilala ng Union Internationale Motonautique ang pandigdigang record sa bilis sa tubig kaya naging opisyal ito. Sa pagsunod sa yapak ng kanyang kapatid, nagpasya si George Wood na kaya rin niyang basagin ang record na nagpapakitang namamana sa pamilya nila ang pagiging mapanghahas. Noong Setyembre 4, 1928 naabot niya ang bilis na 72.8 milya kada oras at binasag ang record sa parehong ilog ng kanyang kapatid. Sandaling paglihis sa gulo. Kung gusto mo pa ng mas prangka at hindi sinensura mga kwento na di namin pwedeng ipakita dito, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Magkikita tayo sa Extreme. Itinaas ng magkapatid ang pamantayan kaya gusto rin ng iba ang prestiyosong parangal. Maraming driver sa mundo ang nagnanais maging pinakamabilis sa tubig, ngunit kadalasan nasasangkot ang pambansang pride sa record at sumasali rin ang mayayamang negosyante tulad ni Castrol Oil Chairman Lorkie Wakefield. Noong 1930 sinuportahan niya ang Britong driver na si Sir Henry Seagrave na basagin ang record para sa United Kingdom. Sanay na si Henry sa panganib. Sabi ng iba, doon niya nahanap ang pinakamasayang parte ng buhay niya. Hawak na niya ang record sa bilis sa lupa noon at sa suporta ni Lorik, naghangad pa siya ng mas mataas na karangalan. Noong Hunyo 13, 1930, umupo siya sa likod ng manibela ng Miss England 2, isang bangka na may dalawang makapangyarihang Mercedes na makina ng eroplano. Siya at ang kanyang mga tauhan ay naghanda upang lampasan ang mga hangganan ng kung ano ang dating inakalang posible sa tubig. Pinatakbo nina mga punong inhinyerong sina Victor Halliwell at Michael Wilcox ang kanilang sasakyang pandagat sa lawa ng Windermere. Motibasyon niya ang maging unang tao sa kasaysayan na sabay may hawak ng record sa bilis sa lupa at tubig. Alam niya ang panganib sa layunin niya pero hindi siya natakot. Gusto lang niyang talunin ang record ni Wood at nagawa niya ito, naabot ang pinakamataas na average na bilis na 78.8 milya bawat oras sa unang dalawang pagtatangka. Sa kabila ng hiyawan ng mga nanonood, hindi pa rin nasiyahan si Henry. Gusto niyang maalala sa kasaysayan bilang unang umabot ng mahigit 100 milya bawat oras.
Kaya bumalik siya sa simula para sa ikatlong subok. Hindi niya akalaing hantong sa trahedya ang pagnanais niyang itulak sa sukdulan ang kakayahan ng bangka. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos ang kanilang ikalawang pagtatangka, muling umalis ang grupo. Ang pagampas ng hangin at ang pagtilamsik ng tubig ay umalingaw-ngaw sa paligid habang lalo nilang binibilisan ang takbo bawat segundo. Nanginginig ang bangka habang papalapit sila sa 100 milya bawat oras. At pagkatapos sa huling pagtulak, si Henry ang naging unang driver na lumampas sa hangganang ito. Ngunit bigla na lang marahas na tumaob ang bangka at lumipad sa ere. Si Victor, ang punong inhinyero, ay agad namatay na madaganan at madurog siya ng mabigat na bangka. Si Michael, isa pang punong inhinyero, ay nakatakas na may bali sa braso matapos mahulog sa aksidente. Nagulat ang mga tao nang biglang mangyari ang insidente at agad tumulong ang emergency services kay Henry na walang malay sa tubig. Saglit nang siya nagkamalay matapos iligtas sa tubig at nagtanong sa lagay ng mga binata. Ngunit ang mga pinsalang natamo niya sa nakakatakot na aksidente ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay makalipas lamang ang ilang sandali at siya ay namatay dahil sa pagdurugo sa loob ng kanyang mga baga. Ganon na lang agad nagdulot ng unang 2 biktima ang notorious na water speed record. Pero tiyak na hindi ito ang huli. Pagkamatay ni Henry, sinagip at inayos ang Miss England 2. Sa mga sumunod na taon, ang bagong driver na si Caydon ay nakipagsabayan kay Wood at ilang beses nilang binasag ang record. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagdala ng mas mabilis at makapangyarihang mga bangka. Sa mga sumunod na dekada, naging sining ang paggawa ng bangka at sinikap ng mga inhinyero na gawin itong perpekto. Pagsapit ng 1,950 malapit nang matupad ang pangarap na lumagpas sa 200 milya bawat oras para sa matatapang na driver gaya ng Ingles na si John Cobb. Bagamat stockbroker sa London, mahilig si John sa mga mapanganib na bagay. Hawak na niya ang record sa bilis sa lupa at noong 1952 gusto niyang sundan ang yapak ni Henry Seagrave at hawakan ang parehong record ng sabay. Pero delikado ang gagawin niya para makuha yon. Noong panahong yon, hawak ni Stanley Sayers, isang dealer ng Chrysler sa Seattle, ang record. Ang kanyang bangka ay pinapagana ng Ellison V1700 at 10 na makina ng eroplano at umabot ng pinakamabilis na bilis na 100 at 78 milya bawat oras noong Hulyo. Wala pang 3 buwan, tiyak si John na mababasag niya ang record at malalampasan ng 200 milya bawat oras. Noong Setyembre 29, nagmaneho siya ng kanyang jet-powered Crusader sa malamig at tahimik na tubig ng Loch Ness, Scotland. Buong pusong nakatuon sa layunin, binasag ni Daredevil ang dating record at naabot ang pinakamataas na bilis na 206 na milya bawat oras. Ganon lang, nakagawa siya ng kasaysayan, naging unang tao na bumiyahe sa nakakagulat na bilis na higit sa 200 milya bawat oras sa tubig. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran sa pagtatala ng record, kailangan ng driver na kumumpleto ng pangalawang takbo. Kaya, para makuha ang titulo bilang pinakamabilis na tao sa tubig, kailangan niyang maabot muli ang ganong bilis. Pero sa pangalawang subok, hindi na siya kasing swerte. Muling umalis si John mula sa panimulang pwesto, binibilisan ang takbo kada segundo. Habang patuloy niyang pinipiga ang throttle, umabot sa hindi pa nararating na bilis ang kanyang bangka habang dumudulas ito sa ibabaw ng tubig. Habang papalapit sa 210 milya bawat oras ang Crusader, ay tumalbog ng hindi makontrol matapos bumangga sa isang di inaasahang alon. Hindi pa umaalis ang mga bangka sa paligid gaya ng tagubilin, kaya nagdulot ito ng malakas na agos. Pagkatapos, dumating ang sakuna. Bumangga ang bangka ni John sa malaking alon, kaya muling tumaas sa ere ang Crusader. Pagbagsak nito, nagkabasag-basag ang bangka nang tumama ito sa ibabaw ng tubig at itinapon si John ng mahigit 150 yarda sa ibabaw ng tubig. Agad tumulong ang rescue team sa kanya. Iniyahon siyang walang malay mula sa tubig. Dahil sa lakas ng banggaan, nabali ang leeg ng kilalang British racer at idineklarang patay sa lugar. Dahil sa hangaring maging pinakamahusay sa mundo, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Nagkaroon na ngayon ng ikatlong biktima ang kinatatakutang water speed record. Kahit sa paglisan ni John, patuloy ang determinasyon ng mga lumalaban para sa inaasam na titulo na mapanatili ang record. Pagkalipas ng halos 2 taon, sumali sa karera ang Italianong industrialista sa tila na si Mario Verga. Dahil sa 5 milyong lira na premyong inaalok ng Italian Motor Boat Federation sa makakabasag ng record, nagtayo siya ng hydroplane na tinawag na Laura Taclo mula sa pangalan ng kanyang anak na babae.
Bagamat napakabilis nito, hindi rin nito matatag. Sanay na si Verga sa mabilis na takbo ng buhay. Matagal siyang sumabak sa karera ng mga bangka at hindi nag-atubiling magpatakbo ng napakabilis. Sa kabila ng ilang problemang mechanical sa bangka, sa mga buwan bago ang Oktubre 1954 nagpasya si Mario na ngayon o hindi na kailanman. Mababa na ang kanyang pondo at unti-unti nang lumalayo sa kanya ang 5 milyong lira na premyo. Wala nang pasensa, humarurot siya sa Lake Iseo sa Hilagang Italia sa bilis na halos 170 milya bawat oras sa tanghali. Dito niya hinarap ang kanyang kapalaran. Tumatalbog ang bangka sa tubig ng 2 beses, umangat ang unahan nito bago lumipad sa ere at umikot ng 1 beses. Kasabay nito, sa napakabilis na bilis ay naihagi si Mario palabas ng sabungan at hindi na siya nabuhay. Tulad ni John Cobb, ang pagnanais maging pinakamabilis sa tubig ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa halos parehong panahon ng hindi inaasahang pagkamatay ni Mario, isa pang may potensyal na piloto ang tahimik na naghahanda umaasang makuha ang record sa bilis sa tubig. Katatapos lang ni Donald Campbell buuin ang isang makinis, mabilis at jet-powered na hydroplane na tinawag niyang Bluebird K-7. Itinuturing itong isang napaka-advanced na disenyo na gawa ng buo sa bakal at aluminyo. Tulad ng marami bago sa kanya, may matinding hilig si Donald sa bilis. Lahat sa buhay niya ay umiikot sa pagbasag ng mga record ng bilis sa lupa at tubig at halos lahat ng oras niya ay dito lang niya inilaan. Noong Hulyo, 1955 sa wakas ay natupad niya ang kanyang pangarap at nagtala ng bagong record sa bilis sa tubig matapos siyang maabot ang 202 milya bawat oras sa Ullswater sa Cumbria, England. Simula pa lang ito ng kanyang mapangahas na karera. Sa loob ng 9 na taon, 6 pa siyang beses nabasag ng record, kaya siya ang naging pinakadakilang may hawak ng record sa bilis sa tubig. Hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-iisang tao sa kasaysayan na nagtala ng mga pandaigdigang record sa bilis sa lupa at sa tubig sa isang taon na ginawa niya noong 1964. Noong Disyembre 31 sa lawa ng Dumblong, itinali niya ang sarili sa cockpit ng kanyang minamahal na K-7 at lumipad sa ibabaw ng tubig sa nakakabighaning bilis na 276 milya bawat oras. Pero hindi siya nakontento at palading nagsikap lampasan ng hangganan. Dahil sa kagustuhan niyang makilala bilang isa sa pinakamabilis, nauwi siya sa kapalarang naranasan din ng iba na nabanggit sa bidyong ito. Noong ika-4 ng Enero, 1967 si Donald, sakay ng K-7, ay umabot sa nakakabighaning bilis na 275 milya bawat oras. Sigurado siyang makakamit niya ang bagong record at kailangan tapusin ang pangalawang takbo para maging opisyal ito. Pero isang malaking pagkakamali ang magdudulot ng trahedya. Agad pinaharurot ni Donald ang bangka pabalik para sa pangalawang subok, hindi na hinintay humupa ang tubig. Habang umaabot siya sa bilis na 318 milya bawat oras, nagsimula siyang mawalan ng kontrol at nagsimulang tumaas ang ilong ng bangka. Wala nang magagawa si Donald at tiyak na ang kanyang kapalaran. Tumila pa ng Bluebird pataas sa ere at umikot bago ito malakas na bumagsak sa tubig ng Cold Lake. Nanonood ang mga tao na may takot habang gumulong-gulong ang bangka sa ibabaw ng tubig, nabiyak ito sa gitna at nagliparan ang mga bakal sa iba't ibang direksyon. Malamang ay agad siyang namatay, ngunit ilang dekada pa bago na-recover ang kanyang katawan mula sa tubig. Ang record ng bilis na tinutukoy ring sumpa ay may ika-4 na biktima na naman. Makalipas ang ilang buwan, isang boat racer mula California na si Lee Taylor ang kumuha ng record matapos niyang maabot ang bilis na 285 milya bawat oras. Humina ang interes ng publiko sa record ng bilis sa tubig sa sumunod na 10 taon. Marahil dahil sa dami ng namatay na kaugnay ng record na ito, pinili ng mga mahilig sa pakikipagsapalaran ng ibang hamon. Ngunit hindi nagtagal, may bagong mapangahas na dumating para hamunin ang record ni Taylor. Noong unang bahagi ng dekada 70, nagulat ang pamilya at mga kaibigan ni Ken Warby sa Australia nang sinabi niyang gusto niyang basagin ang world record sa bilis sa tubig. Si Ken ay tunay na kakaiba, matapang, mahilig sa pakikipagsapalaran at higit sa lahat, determinado. Nangarap siyang maging sunod na makabasag ng record at mabuhay para may kwento ito. Dahil sa inspirasyon ng idolo niyang si Donald Campbell, kung mababasag ni Ken ang record, siya ang magiging unang tao mula sa labas ng US, UK at Ireland na makakagawa nito.
Noong 1972, sinimulan niyang gawin ang sariling bangka sa bakuran. Siya rin ang nagdisenyo at gumawa ng katawan ng bangka. Pinatakbo ni Ken ang sasakyang tubig gamit ang tatlong military na makinang Westinghouse na nabili niya sa auction ng $265 at tinawag niya itong Spirit of Australia. Akala ng mga kapitbahay niya ay siraulo siya, ngunit para sa malalapit niyang kaibigan, matibay ang kanyang loob at poko siya. Noong Nobyembre 20, 1977, handa na siyang gulatin ang buong mundo. Dinala ni Ken ang bangka niya sa Blowering Dam sa Ilog Tamut, New South Wales, Australia. Mula ron, gagawa siya ng kasaysayan. Kaunting manonood ang nagtipon para panurin ang mapangas niyang pagtatangka. Tinaman ng mainit na araw ng Australia ang kanyang bangka habang pinaandar niya ang makina sa laot. Ginugol niya ang mga huling taon ng kanyang buhay sa paghahanda para sa sandaling ito at heto na yon. Pinipipil ang saya at takot gamit ang kanyang matatag na loob, piniga ni Ken ang throttle at tuloy-tuloy siyang tumawid sa tubig. Matapos ang 2 beses na pagtatangka, hindi makapaniwala si Ken nang malampasan niya ang record ni Lee Taylor matapos umabot ng halos 289 milya bawat oras. Nagulat ang buong komunidad ng water speed sa nagawa ni Ken na sa hindi maipaliwanag na paraan ay nagawa ang imposibleng bagay. Pero hindi pa siya tapos. Kumalat sa mundo ang balita tungkol sa tagumpay na yon at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng kailangang sponsorship mula sa Speedo. Sa susunod na taon, handa na siyang subukang lampasan ang 300 milya bawat oras na marka at itulak ang limitasyon ng posible. Noong Oktubre 8, 1978, bumalik siya muli sa Blowering Dam, umaasang malalampasan niya ang sarili niyang record. Ngayon, mas pinahusay na ang kanyang dating bangka na muling binuo sa tulong ng Australian Air Force. Magiging matagumpay kaya siya sa kanyang pagtatangka o matutulad siya sa malagim na sinapit ng marami sa kanyang mga idolo kabilang na si Campbell. Habang nagtitipon ang maliit na pulutong malapit sa bangka, isininturon ng mga kasama si Ken sa loob ng cockpit na parang sa eroplano. Bago pa niya paandarin ang makina, tumingin siya sa grupo at sinabi, "Hindi mo minamaneho ang bangka, isinusuot mo ito." Matapos ang makabuluhang sinabi niya, tumawid siya sa tubig at bumilis ang takbo bawat segundo. Ang Spirit of Australia ay umarangkada ng diretso, dumudula sa ibabaw ng tubig habang banayad na umuugoy mula kaliwa at kanan. Tinulungan ng galaw na ito si Ken na alisin ang pressure ng hangin sa ilalim ng katawan ng bangka kaya nabawasan ang tsansang tumaob ito. Walang high-tech o espesyal sa bangka ni Ken at tulad ng kanyang mga idolo, posible rin siyang mawala ng buhay. Pero dahil sa kanyang galing, nanatili siyang ligtas at sa huling pagbilis niya, nagtala siya ng bagong record na 317.6 milya bawat oras. Tuwang-tuwa si Ken nang bumalik siya sa grupo para tingnan ang opisyal na oras. Kakabasag lang niya ng sarili niyang world record at higit sa lahat, pinatunayan niyang siya ang unang tao na matagumpay na umabot ng mahigit 300 milya bawat oras sa tubig at nakaligtas siya para maikuwento ito. Sa mga sumunod na taon, naging superstar si Ken sa karera at dinala ang Spirit of Australia sa paglilibot sa Estados Unidos. May iba pang sumubok na basagin ang record habang nasa US siya, pero hindi lahat kasing swerte ni Ken. Noong 1980 bumalik si Lee Taylor sa eksena, determinadong kunin ang record. Bumawa siya ng makapangyarihang rocket na tinawag na Discovery 2. Sa isang malamig na umaga ng Nobyembre, 1980 dumating si Lee sa Lake Tahoe kasama ang kanyang bangka at maraming manonood na sabik makita siyang basagin ang record. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang lagay ng panahon kaya kinailangang itigil ang pagtatangka. Alam ni Lee na maraming manonood ang naglakbay mula sa malalayong lugar para suportahan siya. Upang hindi mabigo ang mga tapat niyang tagahanga, nagpasya siyang magsagawa na lang ng test run. Umugong ang makina habang lumalapit siya sa 270 milya kada oras. Habang nagchichir mula sa gilid ang mga tagahangang sakay ng Discovery, bumagal si Lee. Habang ginagawa niya ito, tinama ng alon ang bangka at lumipad ito. Napasingap ang mga nanonood nang tumambling ng 3 beses at mabasag sa tubig ang bangka ni Lee. Tumagal lang ng ilang segundo ang insidente at lumubog sa tubig ang cockpit habang nagkalat ang mga piraso ng bangka. Posibleng nawalan ng malay si Lee dahil sa lakas ng banggaan kaya hindi niya nagamit ang emergency oxygen. Habang lumulubog siya sa lawa, dahan-dahang napuno ng tubig ang kanyang baga.
Kahit mabilis ang rumespond ang emergency services, hindi nila natagpuan ang kanyang katawan. Matapos ang 3 araw, lumutang ang kanyang bangkay, ngunit hindi yon ang huling nakakatakot na pagkamatay. Pagkalipas ng 9 na taon, kumpiyansa si drag race champion Craig Arfons na siya na ang susunod na pinakamabilis na tao sa tubig sa mundo. Galing siya sa pamilyang kilala sa karera dahil ang ama at tiyuhin niyang si Art Arfons ay mga world speed record holder at alamat sa jet dragster racing. Sanay na siya sa delikadong mga sitwasyon. Handa siyang itulak sa sukdulan ang Rain X Challenger para lalo pang pagtibayin ang pamana ng pamilya niya. Noong Hulyo 1989 dahil sa matinding kasikatan ni Craig, nagtipon ang napakaraming tao sa Jackson Lake malapit sa Sebring, Florida para panuurin ang pagtatangka ni Craig. Ngunit walang sinuman sa karamihan ang handa sa darating na trahedya. Sa loob ng wala pang 15 segundo ng kanyang pagtatangka, umabot siya sa 263 milya bawat oras at mukhang madali niyang malalampasan ang 300 marka. Ang kanyang bangka ay umangat at gumulong ng marahas sa ibabaw ng lawa. Sinubukan ni Craig hilahin ang safety parachute pero hindi ito nagbukas. Pagdating ng oras na huminto ng bangka, nagkapira-piraso na ito at unti-unting lumubog ang cockpit sa ilalim ng tubig. Pero wala nang paraan para makalabas. Si Craig ay buhay pang natrap at nakataob sa cockpit, malamang ay nawawalan at nakakabawi ng malay. Napuno ng tubig ang masikip na espasyo at pati ang kanyang mga baga. Mahigit 3 minuto siyang nasa ilalim ng tubig na tila habang buhay para sa kanya. Sa wakas, nahila ng mga tagapagligtas ang kanyang walang buhay na katawan mula sa tubig. Pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang mga tinamong pinsala ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa maagang pagkamatay niya, may nabiktima na naman ng world record sa bilis sa tubig. Mula noong dekada 1934% o 7 sa mga taong nagtangkang basagin ang record ay nawalan ng buhay, kadalasan sa nakakatakot na mga pangyayari. Si Ken Warby ang huling gumawa nito at isa sa kakaunting nabuhay para may kwento ang karanasan. Kahit may panganib, marami pa ring interesadong basagin ang record ng bilis sa tubig. Iba't ibang koponan sa mundo ang gumagawa ng bagong bangka para malampasan ang tagumpay ni Warby. Si Richard Noble, Project Director ng Trust SSC, na kasalukuyang may hawak ng record sa bilis sa lupa, ay nag-anunsyo noong 2022 na plano ng kanyang team na talunin ang record ni Warby. Ang mga kuponan mula Britanya at Belgium ay gumagawa ng proyekto para malampasan ang lumang record. Gayunpaman, nananatili itong delikadong gawain dahil sa bilis, hamon sa disenyo, at hindi mahula ang mga kondisyon ng kapaligiran na kumitil ng maraming buhay. Lahat ng mga salik na ito nagpapaliwanag kung bakit ang tila simpleng world record na ito ay pumatay na ng higit sa kalahati ng mga sumubok dito. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.